Guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay si Own Bank. More specifically, itong merchant service ni Own Bank. If you remember before, gumawa tayo ng video about SPayLater na mako-convert yan na maging cash via the Own Bank QR, di ba? Nangyari yon because yung personal QR ni Own Bank before is nag-act sort of like a merchant. But in-update yon and then parang naging personal na lang talaga siya. But nagkaroon sila ng separate service na pwede nating gawin or pwede nating applyan to be a merchant. And then, as a merchant, pwede na nating i-transact yung mga normal transaction na ginagawa sa pagbabayad ng mga e-wallet, yung mga e-scan QR yon. So, matatanggap na natin yan. Like yung previously na SPayLater to QR, yan, gagawa na natin yan. And marami pang iba. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba gumawa ng merchant QR? Ano yung easiest way, lalo na kung wala ka namang mga business documents. So, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so merchant QR, parehas siya ng ng QR ni Maya Business, yan. Parehas din siya ng QR ni GPO, yon, mga merchant QR. Sa merchant QR ni GPO or GCash Pera Outlet, may charge yung paggamit ng QR. However, kay Maya Business naman, right now, free pa ang paggamit ng Maya Business QR. However, kung ang gagamitin nyo naman is yung mga merchant QR talaga ng GCash Business at saka ng Maya Small Business, meron siyang automatic na charges. Usually, that's 1.5% ng transaction amount. So, kunyari, nag-transact ka ng 100 pesos, magbabayad ka ng 150. So, yun, i-charge yun dun sa merchant. Pero, kung ikaw yung customer na nag-scan, walang bawas sa'yo. So, ganun siya. Ito, halos ganun din naman, but tiered siya. And ang masasabi ko dito, mas open siya to other like SPayLater and Bilis na pwedeng gamitin. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ba mag-apply ng merchant QR. So, login tayo sa ating Own Bank account. Ayan, pagka-login natin, i-click natin yung QR dito sa homepage. Pag na-click natin yung QR na yan, mamimili tayo dito. So, meron kayong tatlong pagpipilian. Physical store, online shop, and then booth or stall. So, explain ko muna sa inyo kung ano yung difference sa itong tatlo. So, unahin natin is the fixed physical store. So, ito yung mga sari-sari store. Yung mga talagang merong nirerentahan o merong lugar kung saan tinatransact yung business. So, yan, sari-sari store, in our case, computer shop, etc. So, kapag ito ang pinili nyo, required po na meron kayong mga business license. Kung meron kayong business permit, pwede po na mag-apply kayo ng QR merchant ni Own Bank. Kunyari, wala naman kayong physical store, pwede nyo piliin dito yung online shop. Ang pinagkaibahan naman nito, syempre, wala kayong mapapakitang physical store kasi nga online to. However, kailangan pa rin dito ng business permit. So, pipicturean nyo pa rin po ang business permit nyo. Pangatlo po is the booth or stall, which is, sa tingin ko, ito yung magiging entry ng karamihan. Sa booth or stall, hindi po required ang mga business license or business permit or mayor's permit. Ang booth or stall po ay mga parang ginawa lang na physical. Parang mga siomai house, yung mga booth yan, di ba? Mga ganyan. Di ba marami yan? Yung mga nagtitinda rin ng fishball. Pwede rin po yun. So, hindi naman po required na may fixed address po yun. However, kapag mag-a-apply na po, kailangan po ng address kung saan ipapadala yung mga marketing materials or the QR itself ni Own Bank. Bukod po doon sa sinabi kong requirement, wala naman pong ibang pinagkaiba kung ano yung pipiliin nyo dito. Pati yung limit, pare-parehas lang naman sila, pati yung charging. Pero ang sabi ko po sa inyo, itong booth/stall, yung pinaka parang entry natin. Kasi hindi naman required na meron ka talagang business license. As in, kunyari, magtitinda ka ng sagot gulaman, pwede ka naman magtayo na lang dyan ng lamesa at maglagay ka ng sagot gulaman. Parang ganun lang po. Yun po yung booth and stall. So, walang required na business permit. So, ito po yung pipiliin natin for this illustration. Click natin yung booth and stall, yan. Ito lang po yung mga information na kailangan, yan. Store name, kung anong store and business type. Yan, sige. Sample na lang po tayo. Yan, type natin. Business type, ano po ba yan? Pagkain, service, etc. And then, contact number nyo po.
And then, yung address po kung saan ipapadala yung QR. And then, lastly, kailangan nyo pong picturean yung booth or yung stall nyo. After that, click nyo po yung bilog sa ilalim, yung I agree. And then, you can now click next. Sasabihin po dito na submitted na po yung inyong application. Tapos, pagka-click nyo po yung merchant services, yan, your information is parang being reviewed. So, hintay lang po kayo. Mabilis po sila mag-approve. However, kung merong may mali sa information na nilagay nyo, sasabihin naman din po dyan yung reason for rejection. So, pwede nyo rin naman pong makorek. So, once na na-approve na po kayo, mapapalitan na po yung pangalan ng QR nyo. Kung ano yung nilagay nyo pong pangalan, yun na po yung lalabas na QR name nyo. Katulad yan, sa akin, Alo Cafe. Yan. And then, magkakaroon na po kayo dito sa taas na nakalagay na merchant services. Pag clinic po natin yan, ito po, nag-test na po ako dito ng 100 pesos. Normal transaction lang naman po. So, ang ginawa ko po dyan ay inopen ko po yung aking Shopee account. Clinic ko po yung scan. Tapos, inattach ko po yung in-screenshot kong QR ng own bank. Ayan po, pay to Alo Cafe. 100 pesos to test. Ayan po. So, napipili ko na po siya for SPay later. And then, yan. Click pay now. Ayan po, 100 pesos. Tapos, may notification din po coming from own bank na own bank receive 100 pesos. Okay, ito po yung mga kailangan nating tandaan when transacting for QR merchant with own bank. Basically, pag na-transact po yun, hindi po agad na matatanggap sa inyong own bank account. Ano ibig sabihin? Hindi po siya kagad na pwedeng magastos. Parang clearing pa po yung pera na pumasok sa own bank. Sige po, papakita ko po sa inyo. Ayan po. Nakalagay receive 100 pesos tapos one transaction. Tapos sa ilalim may collection record, may settlement record, and nakalagay 100 pesos pending settlement. Ibig sabihin, naghihintay pa po siya ng clearing. Okay, ayan, pending settlement. Tapos, ang usual time po na makiklear to is transaction day plus 1 day. Pag natapos na po yung 1 day after nung transaction day, papasok na po itong 100 pesos na to dito sa own wallet. And lastly po, ito po yung isa sa kailangan nyo tandaan. Ang paggamit po ng QR merchant is may bayad. Yun nga po, nasabi ko kanina na kapag ginamit nyo po yung QR business for Globe and Maya, yung nakikita natin sa mga mall yun, nagbabayad po sila ng percentage with the payment gateway. So, ganun din naman po dito kay Own Bank. Meron din po siya. So, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung magkano. Kung from other banks or e-wallet at i-scan nila yung QR nyo, matcha-chargean po kayo ng following. Ito po. Kapag 0 to 100 pesos lang naman ang in-scan or pinadala dun sa QR merchant nyo, free of charge po siya. Pero pag 100 pesos to 500 pesos, that's 3 pesos yung service charge. So, regardless kung 101 pesos po, up to 500, 3 pesos po yun. And then 500 to 1,000, it's 6 pesos. 1,000 to 10,000, that's 1.2. So, kung magka-calculate po tayo ng 10,000 pesos times 0.012, basically, may service charge po na 120 pesos na mababawas dun sa matatanggap nyo. And then, kung 10,000 to 1 million, that's 1.5%. Which is, yun po yung standard across mga QR merchants. Okay. So, ayan po. Kung katulad po na napakita ko sa inyo kanina, from my SPay later, papuntang own bank merchant QR, gumagana naman po siya. Yun nga lang po, sabi ko sa inyo, you will be need to shouldering yung charges kasi merong additional charges po doon. Lalo na kung, ayan, 1,000 to 10,000, that's 1.2%. Sa mga business po, napaka-helpful po netong QR, lalo na kung hindi kayo makapag-apply ng QR merchant from GCash Small Business or kay Maya Small Business. This is an alternative way for you na tumanggap ng QR. Yun nga lang, merong additional charge. But yung application po for booth or stall, napakadali lang po. Kaya sa mga nagbabalak po dyan na mag-self-convert ng SPay later to cash, well, isa po to sa pwede nyong gawin. Another thing po dyan is, pwede rin po yung bilis natin. So, ipapakita ko rin po sa inyo quickly na nagawa ko rin po siya for bilis. So, ito po, meron po ang balance. Ayan, in-scan QR ko po, tapos i-upload ko po yung QR ko sa own bank. Test ng 100 pesos, and click continue. Ayan, so makikita nyo po na gumana. Ayan, merong 100 pesos for 1 month with no interest. So, yun po. So, gumagana rin po siya sa Bilis. Okay din naman po to kasi sa Bilis, up to 2,000 pesos yung walang interest. So, kung gusto mo, i-convert yung 2,000 mo na maging cash, yun, bahala po kayo. Ang babayaran nyo na lang is yung 1.2%. So, 2,000 times 0.12. Yan. 24 pesos lang naman po yung ikakaltas. At least, na-convert nyo po yung 2,000 from Bilis. For question of the day po, itong QR, lalo ni Own Bank, ay parang
nagbibigay ng other ways for other e-wallets or loan app na may convert na maging cash or magamit sa inyo. Sa tingin niyo po ba worth it po yun sa business to charge yung service charge na ang kapalit naman is a wider audience? Kasi, di ba, yung SPayLater pwede nilang gamitin sa'yo, yung BillEase pwede nilang gamitin sa'yo, etc. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Tita Let Vlog. Sabi niya, shoutout po from Bayugan. At Tita Let Vlog, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!